Filipino 4, Quarter 3, Week 8. Pagsulat ng salaysay. Matatag, curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsulat ng salaysay. Mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Mga katanungan. Una, paano isinusulat ang isang pangungusap? Magaling. Sinisimulan sa isang malaking titik at nagtatapos sa isang angkop na bantas. Pangalawa, ano ang gamit ng tandang pananong? Tama. Ginagamit sa hulihan ang isang pangungusap na pananong. Pangatlo, kailan ginagamit ang bantas na padamdam? Mahusay. Sa pagpapahayag ng matinding damdamin. Pang-apat, paano mo isusulat ang isang tuwirang pahayag ng tauhan sa kwento? Tama. Ginagamitan ng mga paniti. Panglima, paano isinusulat ang unang pangungusap ng isang talata? Magaling. Isinusulat ng naka-indent at nagsisimula sa malaking titik. Pang-anim, paano isinusulat ang pamagat ng isang kwento? Magaling. Ginagamit ang malaking titik sa umpisa ng mahalagang salita. Pang-pito, anong aspekto ng pandiwa ang angkop sa pangyayaring naganap na? Napakagaling. Ito ay perpektibo. Pang-walo, ano-ano ang mga bahagi ng teksto? Tama. Simula, gitna at wakas.
Pangsyam, anong bahagi ng tekstong nagsasalaysay ang naglalaman ng mga magkakasunod na pangyayari? Mahusay. Gitna. Pang-10, anong gabay sa pagkukwento ang maaari mong ibigay? Napakagaling! Pagpili ng kaaya-ayang paksa, paggamit ng mga hudyat ng pagkakasunod-sunod at pag-uugnay-ugnay. Pagsasanay. Sagutin ang ilang pagsasanay tungkol sa mga nabanggit na paksa kagaya ng mga sumusunod. Pagbabaybay, pagbabantas at gamit ng malaking titik. Basahin ang pangungusap at baguhin ang pagkakasulat nito upang maging wasto. Una, kung kailangan bumuo ng 2 pangungusap sa isang item, ano ang tamang sagot? Narito ang tamang sagot. Basahin at pagmasdan ang naiba. Pangalawa, ipinagdiwang namin ang Pasko sa Visaya Elementary School kung saan ako nag-aaral. Ano ang tamang sagot? Narito ang tamang sagot. Pangatlo, maraming gawain ang inihanda para sa amin. Ano ang tamang sagot? Pang-apat, sumali ako sa paligsahan sa pag-awit ng mga awiting pamasko. Ano ang tamang sagot? Pang-5, nagsanay ako araw-araw mula Lunes hanggang Linggo dahil gusto kong manalo. Ano ang tamang sagot? Pang-6, dumating ang araw ng paligsahan. Ako ang ika-6 na kalahok. Magagaling ang unang 5 kalahok. Kinabahan ako, subalit ako ay nanalangin na lang. Ano ang tamang sagot? Pang-7, inawit ko ng maayos ang aking piyesa. Ano ang tamang sagot? Pang-8, pagkatapos kong umawit, nagpalakpakan ang lahat. Ano ang tamang sagot?
Pang-siyam, sino ang mag-aakalang magugustuhan nila ang aking pag-awit? Ano ang tamang sagot? Pang-sampu, anong saya ko dahil ako ang nagkamit ng unang gantimpala at ako ay tuwang-tuwa. Ano ang tamang sagot? Wastong gramatika. Bilugan ang angkop na panganig o pandiwang bubuo sa bawat pangungusap. Pumili ng isa sa mga nakasulat sa loob ng mga panaklong. Ang kwento ay pinamagatang Sariling Sikap ni Lilibet C. Agno. Basahin at sagutin mo ito. Ngayon ay basahin at sagutin natin. Matagal ko nang gustong magkaroon ng bag. Ngunit hindi makabili si inay. Dahil palaging kulang ang pera namin. Hindi ko na rin pinilit si inay na bilhan ako nito. Alam kong nahihirapan din siya dahil may sakit si itay. Para sa kasunod na bahagi, basahin at sagutin mo rin ito. Sagutin na natin. Nag-isip ako ng paraan upang magkaroon ng bag kahit yung mura lang. Naisip kong kausapin ang aming kapitbahay na may kainan upang sabihing tutulong ako sa paghuhugas ng mga pinggan sa malayang oras ko. Pumayag naman siya at binigyan niya ako ng 20 piso kapalit ng sandaling paghuhugas ko. Narito pa ang kasunod na bahagi. Basahin at sagutin mo. Sagutin natin. Ang mga perang ibinigay niya sa akin ay aking inipon. Wala pang 2 buwan, nakaipon na ako ng mahigit na 400 piso. Ibinigay ko ito kay inay upang siya na ang bibili ng bag ko. Napaluha si inay dahil sa aking ginawa. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Pasensya ka na anak kung hindi kita mabilhan ng bag." Para sa panghuling bahagi, basahin at sagutin mo ito. Sagutin natin. Kinabukasan, pumunta si inay sa bayan. Pag-uwi niya, may dala-dala na siyang isang supot. Masaya ko siyang sinalubong.
Nagustuhan ko naman ang kulay na napili niya. Araw-araw ko nang ginamit ito sa pagpasok sa paaralan. Natupad din ang pangarap kong magkaroon ng bagong bag. Mayroon din pala akong magagawa at hindi yung umaasa lang ako sa iba para sa aking mga pangangailangan. Nilalaman at organisasyon ng teksto. Gamit ang salaysay sa itaas, balikan ang mga bahagi ng teksto at ang nilalaman nito. Mga gabay na tanong. Una, paano sinimulan ang salaysay? Sinimulan ang salaysay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pangunahing suliranin ng tauhan ang matagal na niyang kagustuhang magkaroon ng bag. Ngunit hindi ito mabili dahil kapos sila sa pera. Ipinakita agad ang kalagayan ng pamilya upang maunawaan ng mambabasa ang pinagmumulan ng kwento. Pangalawa, paano isinalaysay ang mga pangyayari? Ano-ano ang nakatulong upang maging maliwanag ang paglalahad sa mga pangyayari? Isinalaysay ang mga pangyayari na sunod-sunod o chronological order mula sa problema hanggang sa ginawang paraan. Maliwanag ang ugnayan ng sanhi at bunga. Halimbawa, dahil kulang ang pera, naghanap ng paraan. Pangatlo, paano ito winakasan? Winakasan ang salaysay sa pamamagitan ng masayang kaganapan. Natupad ang pangarap ng bata na magkaroon ng bag at natanto niya na kaya rin niyang tumulong sa sarili nang hindi lamang umaasa sa iba. Nagbigay ito ng aral at positibong pagwawakas. Pang-apat, paano pa kaya ito mapapabuti? Maaring mapaunlad pa ang salaysay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas malinaw na paglalarawan sa damdamin ng pangunahing tauhan at paglalagay ng mas malinaw na aral o mensahe sa huling bahagi upang higit na maramdaman ang tema ng sariling sikap. Paglinang sa kahalagahan ng gawain. Ang kahalagahan ng kahusayan sa pagsulat ay kagaya ng pagkakaroon ng oportunidad na maging writer sa pahayagang pangkampus, maging kalahok sa mga patimpalak sa pagsulat, magbigay aliw sa iba, makapaglathala ng mga sulatin, makapaghanda sa mga mas mahirap na kasanayan at iba pa. Paglinang sa talasalitaan. Picture series at
word wall. Ayusin ang mga larawan. Ayon sa alam ninyong wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Magpabuo ng 2 hanggang 4 na pangungusap tungkol sa bawat larawan. Ipagpalagay mo na ikaw ang nasa larawan upang magamit mo ang unang panauhan. Sagutin natin. Para sa unang larawan, mayroon akong nakitang isang ibon sa daan. Hindi ito makalipad. Pinulot ko ito. Napansin ko na may sugat ito sa kanyang pakpak. Pangalawang larawan. Iniuwi ko ang ibon. Ginamot ko ang sugat nito. Pinakain ko rin at pinainom ang ibon. Pangatlong larawan. Inilagay ko ang ibon sa isang hawla. Patuloy ko itong inalagaan at ginamot. Natuwa ako dahil unti-unting sumigla ang ibon. Pang-4 na larawan. Ginising ako ng masasayang sihap ng ibon. Napansin ko ang iba pang ibon sa bintana na masayang lumilipad. Natuwa ako habang pinagmamasdan ang mga ibon at pinakikinggan ang masasayang pagsihap ng mga ito. Pang-5 larawan. Napalingon ako sa ibong nasa hawla. Naawa ako sa kanya. Binuksan ko ang hawla at pinalaya ang ibon. Gawain. Bumuo ng isang istorya o kwento batay sa mga ibinigay na pahayag sa mga isinaayos na larawan. Pansinin ang pagkakagamit ng mga salitang kilos, mga panandang nagsasaad ng panahon, at mga hudyat ng pagkasunod-sunod o pag-ugnay-ugnay sa loob ng tekstong pasalaysay. Tutulungan ka ng iyong guro na palawakin ang iyong mga pangungusap at gawing mas detalyado ang pagsasalaysay ng mga pangyayari. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito. Gawain. Itala sa isang chart ang mga pahayag o hudyat na maaaring gamitin sa isasagawang pagsulat ng karanasang hindi malilimutan.
Pumalaw muna mula sa nabuong istorya at magpadagdag ng iba pa. Mga halimbawa ng mga pananda o hudyat sa pagsasalaysay. Unahin natin ang mga panandang nagsasaad ng panahong tapos na. Noong linggo. Pagkaraan ng ilang sandali. Pagkalipas ng 4 na araw. Noong summer. Noong 1 taon. Kagabi. 2 araw na ang nakalipas. Kanina. Kahapon. Kaninang umaga. 3 linggo na ang nakalipas. Noong nagpunta kami sa Davao. 5 taon na ang nakalipas. Noong kaarawan ko. Para naman sa mga hudyat ng pagkasunod-sunod sa tekstong pasalaysay o pag-uugnay-ugnay. Pagkatapos, sumunod, sa huli, ng lumaon, at maya-maya. Pangalawa, ikatlo, una, dahil dito, rin, subalit, paggamit ng panghalip na tumutukoy sa unang nabanggit o ito. Narito naman ang mga salitang kilos na tapos na. May panlaping na. Nakita. Napansin. Natuwa. Naputol. Nalaman. Napalingon. Ngayon ay basahin rin natin ang may panlaping nag. Nagpahinga. Nag-alaga. Naglaba. Nagpunta. Nagtakbuhan. Nag-impake. May panlaping in. Ginamot. Inalagaan. Pinakain. Iniuwi. Binantayan. Hinaplusan. May panlaping bumangon. Pumasyal. Kumain. Umiga. Tumakbo. Umalis. Ikalawa at ikatlong araw. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Pinatnubayang pagsasanay. Kontroladong pagsulat. Magsulat ng isang salaysay o kwento tungkol sa iyong karanasan. Palitan ang mga bahaging may salungguhit. Isulat mo ang iyong sariling karanasan. Sa Baguio ni Lilibet C. Agno. Simula. Noong bakasyon, kaming magkakapatid ay sinopresa ng aming mga magulang. Dinala nila kami sa Baguio at kami ay namasyal doon. Gitna. Marami kaming pinuntahang lugar sa Baguio. Una ay pumunta kami sa Burnham Park. Doon kami ay sumakay sa isang bangka at nagbisikleta. Umupo rin kami sa ilalim ng mga punong kahoy. Humiga pa nga ako sa may damuhan. Ang sumunod na pinuntahan namin ay ang Mines View Park. Nakita ko roon ang mga kabahayan at magagandang tanawin mula sa itaas ng bundok. Nagpakuha rin ako doon ng larawan habang nakasakay sa isang kabayo. Marami pa kaming pinuntahan at ang pinakagusto ko ay ang Stone Kingdom. Nakita ko ang iba't ibang bagay na gawa sa bato. Namangha ako sa galing ng mga gumawa sa mga iyon. Umakyat kami sa isang gusaling yari sa bato at dumaan sa isang tulay na gawa rin sa bato. Wakas. Ang saya ng buong pamilya namin sa pamamasyal na iyon. Sana sa susunod ay makapunta naman kami sa mas malayong lugar at sasakay kami ng eroplano. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Pagsulat ng idiniktang salaysay. Basahin ang isang karanasan. Unawain ang mga pangyayari dahil isusulat muli ang mga ito. Basahin ang teksto ng may karaniwang bilis. Magtala ng mahalagang impormasyong mababasa o maririnig mo. Pagkatapos, isulat ang iyong nabasa o narinig. Alalahanin ang mga pamantayan sa pagsulat tulad ng mechanics, nilalaman at organisasyon. Salaysay. Ang pamagat ay Sa Unang Pagkakataon ni Liza M. Leming. Napakaraming takdang aralin noong araw na iyon. Parang hindi ko kayang matapos ang lahat. Inabot ako ng gabi. Hindi ako natulog hanggang hindi ko natapos ang mga dapat kong gawin. Kinabukasan, masaya akong pumasok. Iniwasto namin ang mga sagot sa takda. Aba, halos tamang lahat ang aking mga sagot. Oras na ng Filipino. Dumating na si Ginang Reyes, ang guro namin sa Filipino. Bigla kong naalala, mayroon nga pala kaming pagsusulit. Naku, hindi ko naisaulo ang maikling tulang pinag-aralan namin. Iyon pala ang nakalimutan kong gawin
kagabi. May mga tanong si Ginang Reyes na hindi ko nasagot. Sa unang pagkakataon, kinabahan ako. Ganoon pala ang pakiramdam kapag hindi nakapag-aral. Laking pasasalamat ko nang sabihin ni Ginang Reyes ang mga score namin. Pasang-awa ako. Salamat at hindi ako bumagsak. Mula noon, nangako ako na isa-isahin ko na ang lahat ng mga takda ko para wala akong makalimutan. Pabaong pagkatuto. Isulat ang mga iniisip mo bilang paalala sa mahusay na pagsulat ng iyong karanasang hindi malilimutan. Pagtatayang batay sa pagganap. Gawain. Ano ang karanasan mong hindi mo malilimutan? Isulat mo ito. Bumuo ng isang kawili-wiling simula, maayos at maliwanag na gitna, at magandang wakas. Lagyan na rin ito ng kaaya-ayang pamagat. Isulat ito ng maayos. Nagawa mo ba ito? Mahusay kung ganon. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagsulat ng salaysay. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.